meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Correct. Oo yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin. Dito ho sa video na ito mga kababayan, sinagot hong punto por punto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga patutsaga nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Hayun na nga mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rekta na ho tayo sa mga punto de vista nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan na nga ba sinasabi natin Marcos Jr.? Hinay-hinay ho kasi kayo sa pagbanat sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Team Suka pala ha. Itong Team Suka na to, ito ang tatalo sa senatorial lineup ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Pasadaan ho muna pala natin na mabilisan itong naging talumpati nitong si Mayor Baste Duterte dyan sa proclamation rally na yan ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor Baste. Yan si Duterte! Nakikiusap po ako sa mga tao dito. Please, upo lang po. Upo. Muna natin ito kay Mayor. Sa ating pinakamamahal na Pangulo at Chairman ng Partido Demokratiko Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng mga kasapi ng PDP, mula sa mga opisyal at mga miyembro sa buong Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Taos puso akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinaglalaban. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa hadikain na maiangat ang ating bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin ang dirito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tututulan ang mapang-abusong Rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Minsan na nating naipakita at napatunayan na kaya nating ayusin ang sistema ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatunayan natin na kaya natin magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalabisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo. Bilang mga tunay na kasapi ng PDP at boses ng mga Pilipino, patuloy tayong makikilahok, magsasalita at makikipaglaban. Mga kapatid, nagsisimula pa lamang tayo. Mahirap at mapanganib man ang landas na ating tatahakin, hindi ito mapapawi ang nagliliyab nating mga damdamin para sa isang mapayapa at maunlad na bansa.
Hindi tayo uurong, patuloy tayong hahakbang para sa karangalan ng mga Pilipino at ng buong Pilipinas. Walang makakapigil sa atin kapag tayo ay magkakaisa at buong pusong mag-aalay ng ating buhay para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bayan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Mabuhay ang PDP! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay si Baste! Mabuhay kay Mayor Baste Duterte! Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto na ho, si Tatay Digong na ho ito. Ano walang iba kundi ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Nandito po ang ating former Executive Secretary. Bigyan po natin ang masigabong palakpakan. Salvador Neglardea. Hello. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago ko pakilala ang dating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo sa isang napaka-significant na venue. Alam niyo, pagpasok niyo pa lang sa pintuang ito, mayroong isang napakagandang painting. Painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na maatas na bagong Pangulo dahil may isang Pangulo na natanggal. Alam na natin yun. Hindi na chismis yun. Huwag na natin palalayuin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautusang bumili ng suka, bundok, abogado yan. Correct, correct. Si Bato, magiting na general yan. Correct. General. Ko, hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Atty. Lambuino, abogado yan. Hindi po. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Kiboloy, at isa pang magiting na abogado at dating executive secretary na gwapo kagaya ko, si Attorney Vic Rodriguez. At isang napakagwapong premiadong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Very effective. Sila po ang mga nautusan bumili ng suka. So, para sa mga nabudol, nais kong iatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Pero kung tumakbo ng senador, itong si Tatay Digong, wala na, tapos na eh. Kumbaga, meron na tayong ilang sure win dyan, 3.
Senator Bato, Senator Bongo, Tatay Digong. Tapos, hihilahin na lang pataas yung mga kasama pa niya. Kasi kulang pa ho yung senatorial lineup nitong si Tatay Digong. Dalawa pa ata o tatlo. Basta kulang pa ho yan. Pero kaya kung sakaling tumakbo yan si Tatay Digong, sure win na yan. Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed baka ito at ang plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. Correct. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solution, mahina ang dating. Ako, mahina yung mic nila. That is why, Hello, excuse me. Ako, pinatayan pa ng ilaw, parang tinatrabaho. Sinasabotahe yung itong talumpati ni Tatay. Check. Grabe naman yan. Ano yung mga emergency light na lang yung mga nakailaw? Sinasabotahe yung tayo. Grabe, daming tao. Mga organic ho yan. Nagpunta dyan yung mga yan. alam natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto atang plataforma na sasabihin. Kalimutan ko tanong siya. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang
Filipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Tuloy natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Correct. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, you know, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, ibutong natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Mahal mahal. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Galing talaga si tatay. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. It's easier for you to find employment or jobs now
done before did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon. Ayun ho, speaking of droga, ayan ho ngayon mga kababayan ha, hindi na ho nila itinatago, ibinablog na ho nila ang paggamit ng illegal na droga dito sa administrasyon na to. Ngayon, kung ang ipinagbabawal na gabot, ngayong mga panahon na to, talagang yung tipong kagaya nung panahon ni Tatay Digong, talagang takot yung mga drogista at nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, by all means, iboto nyo yung administrasyon, yung lineup ng administrasyon. Pero kung mas masaya kayo doon sa kung paano i-handle ng nagdaang administrasyon itong salot na gawain na to, alam nyo na ho gagawin. Nandyan yung mga kandidato ni Tatay Digong. Tuloy. Panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang drogista, kung may gano'n ako, at bakit sa ut-ut ako, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Correct. Oo yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi lang siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o matutulog. Siguro ganito ho yan Noong magki-kick off rally ang Partido Federal, inaasahan na ho nila na marirase itong mga issue na to pagka nag-kick off rally ang PDP laban. So ang nasa utak nila, inunahan na ho ni Marcos Jr. Kumbaga inunahan niya ng banatan itong mga kandidato ni Tatay Digong. Kesyo pinabili na suka. Ngayon, ang ganda ng atake ng ating mga kandidato. Talagang lalo lang, kumbaga gusto silang kumbaga pagmukhaying mahinang klase, walang mga pinag-aralan. Nagkalitaw-litaw ho pala ang tataas ng mga pinag-aralan. Ang kanilang mga educational attainment, yung kanilang mga experience sa public service, kung yung kanilang prinsipyo, yung kanilang paninindigan, talaga hong na-emphasize yung mga ganong karakter ng ating mga kandidato. Kaya maliho talaga ang atake nitong si Marcos Jr. Ngayon, sasagot na ho itong si Tatay Digong. Matindi ho yan.
yung hindi lang ho pala pulburon ang binabanatan nitong si Marcos Jr. Ha? Hero ho, hero. Hero ho binabanatan niya. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even Ang humble concede na ganon ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Nang ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya masalita. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa... Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Baski kami, alam namin, baski yung nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. Correct. At ang isang nakita Hindi lang puro pera. ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose
to make the decision at nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong, Pero mahaba-haba yung pagpapakilala niya ho kay Atty. Vic. Medyo mahaba. Tibuloy. Attorney Torion, for Pastor Tibuloy. apa ka lagi, Buloy? Representative. Tuma sana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values at ay marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi Pastor ang ano yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ang mga ano ba lang alam, apostoles nga ba? Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Maprinsipyo din ho yan, maprinsipyo yan. Nakakwentuhan ho natin nung isang araw yang si Pastor Kibuloy at bumilib ho tayo diyan sa kanyang mga advokasya, sa kanyang prinsipyo. Hindi ho mabibili ng pera yung mama na yan. Kaya kung naghahanap po tayo ng kandidato, iyan ho talaga solido kung Marcoleta, Pastor Kibuloy, at syempre, Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako. Yan. Sa integrity, pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Ito pag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na kariyan kasi ng mga bright, mga gago Haloan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita binimo. Alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. At yung mga nanonood, meron na naman bagong ipambabanat kay tatay.
Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, sa maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yun, man. Kung yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Atty. Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Marami po. Marami na yun. Pero hindi tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad, yung itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano, ha? Hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ko nga, ganyan. Ay, pinatay ho pala talaga yung ilaw. Kanina, yung mga chandelier na yan, di na gumagana eh. Pero sige kong bebot nandito siya. Ayos. Talagang kumpleto ang pwersa nitong si Tatay Digong. Ay, sino yan? Sino ho to? Sino to? Parang namumukhaan ko to, maputi. Hindi ba si Mong Katibi yan? Ay, si Mong Katibi nga. Grabe naman yan, madam. Talagang matindi ka, ha? Grabe yan. Kaya, Ang taray naman pa si madam. Ang taray naman, tingin niya, sabay ganun. kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa.
Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Kinilig naman si Ma'am Cathy, namula. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na ano. A lawyer almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod, nagkita kami. At nakita ko yun, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocan. Galing ni Tatay Digong, no, sa pagpapakilala ng mga ano niya. Talagang kilala niya. Nakita niyo ho mga kababayan, yung mga pasakali nitong si Marcos Jr. compare dito kung gaano kakilala nitong si Tatay Digong, bawat isinali niya sa kanyang lineup. Hindi yung tipong taga-Jensen yan, taga-Sarangani, di ba? Taga-Jensen yang si Manny Pacquiao, sasabihin mo, taga-ano. Diba? Hindi niya ho kilala yung kanyang mga kandidato, pero itong si Tatay Digong, pati ata bilang ng higla ng buhok, alam ho niya sa mga kandidato niya. Ay, magmula dito kay Senator Ipe, kanino na ho tayo, na kay Senator J.B. Hinlo na ho tayo. Iboto ho natin lahat yan. Pagka pinagkatiwalaan ni Tatay Digong, sigurado magpe-perform. No, skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka, Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintik Ilonggo na ya. Sino ang Ilonggo? Padag-on mo na para may, hindi naman sa pangano. It's not because I'd like to, gusto ko na talaga nga may representation ng Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo para
Alam mo, magkakapatid tayo eh. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. Ano, it ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to, kaya nakakamot ako eh. Kumakati tuloy ang may pera ka ba? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Parang ang daming pera nito si Senator Christopher Bongo. Sen Bongo, pakanton ka naman, oh. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Totoo yan. Last touch pala si Sen Bato eh. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Halili. Tiniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay. So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw, bakal, bola ng ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saruin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawa. Eh, kasi doon namatay. Hindi ako napapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yun. Hindi ako. Mayor ako, diba? May utusan mo pagpatay dyan, buo. Siya yung chief of police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag I-remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan.
kaibigan. Kaibigan na... Ano nga ang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal, sabihin, bato! Gusto po, putang ina yung ano, pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir! Minsan magsabi ko, tapusin mo na! Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ang, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prang ka, walang sundalo na hindi pumapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang uto sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, 5, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. Ngayon, umasahan niya ang isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos na. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ewan, kung sino nag-invento ng putang yun. Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Jimmy, nandito na lahat? Kompleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako nagsabi ko rin na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Yung artist siya, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Ganun ito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala niyo ito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting,
baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang. Kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket ito si Jimmy Vasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Wala rin talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko yan. Si Robin. Pero sa kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo na lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila, magsige, dasal, mahulog sana yan. Mawala na mo ng tao. Intervals, intersperse. Ito kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko ha. Parang, ako. Kung mano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Pero pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you have served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga
politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong ano yan, baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari yan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Talaga ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Talino, galing. Hindi ko kaya habulan ang otak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulan. Totoo yan. Galing mo talaga sa totoo. Magaling, sobrang galing. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka maingkwento mo ito sa korte, puta na baga, ilang paso ka. May kunting awa naman. Atty. Lambino, talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa Kunot Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan nila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama.
So, gustong ganun na ng, sabi ko, putang ina, gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng, imbestigahin mo yung totoo lang. So, nag-detain siya. At yung one day, nalaalaban ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago, siguro. Ganon ba yun? 25, 30 years. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin niyo. Sabi ko, inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito lang yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa habulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin, wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat
Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabi ko kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi, una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung aeroplano, hindi ba niyo ako, piloto ako when I was young, naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigyan natin kay Junian. So, dito tayo magsunod kay Junian. Siya yung I trust him to do the job. So, siya yung magbigay ng program. Sign language yan. Paano gano'n yan? Pangalan niyo Duterte. Pangalan niyo to. Sign name mo to. Si GMA. Si FB. Si ERA. Si Noynoy. Si Bongbong. Pangalan ni Bongbong. Sign name mo yun. Ito ang pangalan. Rocky. Si Rocky. Si Bongo. Kasi si Bato. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n na lang. Mr. President, pwede sabihin sa mga babae, beautiful kayo, maganda kayo. Beautiful. Beautiful. Nehen Piao Liang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Paano po kinig ng istorya dito? Wala yung ano lang, yung tingin ko na latod pambuhay ng... Nandito pala yung classmate ko, Dabs Mamao, o Lanao del Norte. Classmate ko yan sa... Kabats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako hinayang ako dito kay saan yun? Patakbuhin ko sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. There was a time na about so many elections ago, bata pa ako, lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat.
So, wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man narinig. Sino ang kalaban niyo? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye. Pagka simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi kaya sadya yan. So wala tayong depende na yan sa abogado niya kung nakakabisita ba? Magbisita ako. Magbisita ako kay pastor. So, okay, yun na. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Kaugnay nga dyan sa speech niya ni Tatay Digong. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.